Mga kabayan, parang wala ng balita sa Abukuma-class destroyer escorts, kung ano na ang status ng mga barkong ito. Kaya aalamin natin kung ano na ang nangyari para may idea kayo. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Abukuma-class destroyer escorts ay may bigat na 2,550 tons, at nagserbisyo ito sa Japan Maritime Self-Defense Force ng mahigit 30 years. Sa ngayon, ang mga barkong ito ay nakatingga lamang dahil sa kakulangan ng mga tao sa Japan Navy. Kahit nakatingga ang mga barkong ito ay nasa good condition pa rin. Dahil ang kanilang mga maintenance ay patuloy pa rin ginagawa, upang maging combat ready pag ito ay ginamit. Kaya ang lifespan ng mga barkong ito ay tatagal pa ng 10 taon hanggang 20 taon pag ito ay ginamit. Kahit nasa good condition ang mga barkong ito, 3 lang ang kukunin ng Pilipinas na barko dahil sa kakulangan ng budget. Nakafocus kasi ang Pilipinas sa mga brand new na barko dahil matipid sa maintenance at madaling e-upgrade in the future. Kaya ang 3 may iwan na barko ay mapupunta sa ibang bansa na interesado dito. Dahil ang labanan ngayon kung sino ang mas advanced at moderno siya ang nakakalamang sa laban. Kaya para hindi madahado ang Japan sa laban, inilipat nila ang tauhan ng Abukuma-class destroyer escort sa kanilang bago at mas advanced na Mogami-class frigates. Dapat ganyan din mag-isip ang Pilipinas, kahit kaunti ang barko basta fully armed mahirap palubugin. Kaysa naman marami ang barko, kaunti naman ang armas, madali lang palubugin. Kahit nakatingga ang Abukuma-class destroyer escorts, patuloy pa rin gumagastos ang Japan dahil sa kanyang maintenance. Para makatipid sila, napag-isipan nila na alisin na lang sa serbisyo ang mga ito at ibigay sa Pilipinas, para mapalakas ang Philippine Navy. Kaya ang mga Abukama-class na barko ay naka-schedule na lubos na tatanggalin sa serbisyo ng Japan Navy, at ililipat sa Pilipinas sa taong 2027. Kaya medyo matagal pa bago dadalhin sa Pilipinas, dahil bawal sa batas ng Japan ang maglipat ng mga barko na fully armed. Kaya tatanggalin pa muna ang mga armas nito bago ilipat. Ang tatanggalin na armas ay ang lumang Harpoon anti-ship missile, outdated na Type 074 ASROC launchers, anti-submarine system, pero may iwan ang kanyang torpedoes launcher, at phalanx close-in weapon system. Ang maiwan na lang siguro ay ang kanyang main gun na 76mm na Auto Malara, at i-upgrade na lang ang kanyang sensor. Ang planong weapons na ipapalit naman ng Philippine Navy ay ang South Korean SSM-700KC Star anti-ship missiles, Turkish 35mm Aselsan Gökdeniz para sa kanyang closed-in weapon system, Blue Shark torpedo para sa kanyang anti-submarine warfare, at 2 Mk-38 Mod 25mm guns, or Aselsan Smash remote weapon stations para sa kanyang secondary defense. Kasama din sa pag-aayos ng barko ay ang pag-upgrade ng mga sensors, at paglalagay ng radar mast. Lahat ng lumang system ay papalitan ng bago para maging moderno at maging multi-mission na semi-stealth missile-guided frigates. Bakit nagiging semi-stealth? Dahil ang Abukama-class destroyer escorts ay ang kauna-unahang barko ng Japan Maritime Self-Defense Force, na naka-incorporate ng stealth technology. Ang kanyang katawan ay nakadesign para ma-reduce ang radar cross-section, kaya pag titingnan sa radar mapagkamalan na lang itong isang bangka, or maliliit na barko. Kaya kung kumpleto ang armas nito pwede ito ipangtapat sa mga bagong warship. Ang problema lang walang sapat na budget, kaya gagawin na lang pangtapal ito sa kakulangan ng pangpatrolya sa karagatan ng Pilipinas. Malaki din kasi ang gagastusin paglalagyan pa ng mga VLSL para sa missile. Dahil wala ito sa design talagang malaking pera ang kanyang kakainin, parang bumili ka na rin ng bagong barko. Pwede ito lagyan ng rolling airframe missile bilang kanyang anti-air missile, dahil kasama ito sa kanyang design, hindi lang nailagay ng Japan. Pero kahit ito lang mailagay para sa kanyang anti-air missile okay na rin, pero mas maganda kung mga long-range anti-air missile ang ikakabit. Ang pagkakabit ng mga bago niyang mga armas ay baka sa Japan na gagawin, or baka sa Pilipinas pag dumating na. Marami pang pagbabago ang mangyayari dahil sa balak ng Japan, na i-allow na nila mag-export ng lethal weapons. Kaya kapag mangyari yon, pwede na ilipat ang 6 na Abukuma-class destroyer sa Pilipinas, nang hindi na inaalis ang kanyang mga weapons.
Ngayong first quarter ng 2026 daw ang schedule para alisin ang export ban sa mga lethal weapons ng Japan, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.